The Anatomy of Corruption. Bow. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. Ay, pasensya na po dun sa mga hindi ko natatambayan o pag may premiere kayo. Kasi itong umagang to, nawala ng alas 8, buti bumalik ng past 11 a.m. Grabe. Pasensya na, babawin na lang po ako sa inyo. Probinsya talaga. Siguro, hindi. At least bumalik mga kababayan ko. Ayun, nasa loob na po ako ng bahay namin, yung bago. Ano lang po ito, parang second hand lang po. Yung reefer ba? Ito yung sala po, and then konting hakbang, kusina na mga kababayan ko. I-house tour ko kayo sa loob ng bahay namin pag okay na natin. Tignan mo, andito po yung double deck namin, no? Hindi magkasya. Dito sa likod, may mga gamit pa rin. Halos sulok ng bahay na to is mga gamit po na naipon ng aking misis at ang aking nanay po. Sa ilalim po ng hagdanan, panay mga baso at mga plato na naipon ng aking ina, mga kababayan ko. Pag-usapan na po natin ito, panawagan kay Pangulong Marcos isang araw o kahapon, nag-press conference ka. Huwag ka naman magko-cover up. Ilahad mo na lahat. O maski panahon ng tatay mo, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, ni Estrada, panahon ni Noynoy, ni Arroyo, ni Pangulong Duterte, halukaya mo lahat kung may mga korupsyon yan. At meron man talagang korupsyon, mga kababayan ko. Ito, si Mayor Magalong, mga kababayan ko. Ipapatawag po siya sa Kongreso po. Sa lower house kasi ipapatawag po siya ni Congressman Redon na dating tao inappoint ni Pangulong Duterte, na tinanggal ni Pangulong Duterte, na sa sobrang biyahe niya pumupunta sa ibang bansa, mga kababayan ko. O ito, mga kababayan ko, according to Mayor Magalong, at ito naman siguro lahat ng tao maniniwala rito. Liban na lang kung talagang makamarcos ka, na nabudol ka. Yung iba kasi nabudol na, pinipraise pa rin si Marcos, mga babayan ko. Pero in fairness, yung press con niya kahapon, nambanggit siya ng isang mga 15 kontraktor. At isa ron sa kontraktor ay isang mangbabatas po. Isang mangbabatas po na 20 billion pesos ang nakuha niyang project just to fix the flood control. Ano ba nangyari sa atin yung mga nakaraang taon? At itong taon na to, nagbaba pa rin, di ba? Ang sabi ni Mayor Magalong, according to Mayor Magalong, 40% kickback para sa mga politiko. Totoo ba yan? Siyempre, tatanungin yan sa Kongreso. 15% sa mga kontraktor, yung bayad. 10% sa mga implementing agency. Siyempre, DPWH or what? Ibang ahensya. 30% po lang ang actual project. For example, 1 billion pesos po ang project. Ang gagastos silang po dun sa project na yan, 300 million pesos. Asa na yung 700 million? Di kay Pati, di sa kanya, lahat-lahat na lang. At 5% pa, mga padulas po, mga palakad. 5% ng 1 billion po. Do the mathematics na lang po. Ako isang mamamayan, isang taxpayer po. Ako naniniwala rito sa mga figures ni Mayor Magalong. Ang masama lang dito, pag pinatawag po siya ng Kongreso, ng lower house, asan ang mga papers mo? Asan ang mga black and white mo? Sino ang mga resource person mo nito? Di ba? Sino ang magko-collaborate sa iyo na totoo itong mga binabanggit mo?
sasabihin kay Mayor Magalong. Siyempre, palusot yan, mga kababayan ko. Yung press conference kahapon ni Pangulong Marcos, ayun, nagbagit siya ng 15 kontraktor para lang sa mga flood control, ha? Sandali lang po. Bakit 15 lang? Dapat i-spread out yan sa mga ibang mga kontraktor. Malaki ang Pilipinas, Pangulong Marcos. At saka huwag ka magko-cover up. Bakit yung agri-smuggling hindi mo nabanggit? Bakit ang Bureau of Custom hindi mo nabanggit? Bakit ang BIR? Ha? BIR? Sige. At iba pang mga ahensya na talaga may mga padulas dyan. Ay sa ibang mga lugar niya yung ako'y dating credit investigator kasi ako'y nagbi-verify ng titulo. Dumating po ako doon sa munisipyo. Itago natin sa pangalan CTO ng Pasig po. I-verify ko lang po yung titulo kung authentic to. 11:45 AM ako dumating. Lumapit ako sa ano ba yun? Sa ano yun? Sa Register of Deeds. Boss, pwede nung verify. Sabi pa naman ng nag-handle, yung in charge. Ay, kakain na ako 11:45 AM pa lang yun, ha? Tumawag ako sa boss ko, Sir, ayaw ko nito, entertain nito, kakain daw siya Bigyan mo na lang 50. That is corruption, mga kababayan ko. Kaya, wala. Hindi ko malaman kung hanggang kailan ito matatapos itong pagnanakaw ng ibang mga ating mga politiko. At sana may ospital ng mga makakapal ang muka, mga kababayan ko. Dapat talaga ipagbawal na yan. Kaya ang sabi nga ni Mayor Magalong, tanggalin ang anay sa lower house. Hindi naman lahat ng mga congresswoman, mga kontraktor, mga matitino na naman yan, mga kababayan ko. Yung isang politiko na banggit, ewan ko lang, binanggit ni Pangulong Marcos, mo politiko siya, tapos kumukuha siya ng project sa gobyerno natin. That is taking advantage, conflict of interest. Kaya nga makakapal ang muka pasensya na, pero karapatan ko itong magsabi na may mga politiko tayong mga makakapal ang muka. Dati-dati nag-jeep lang, maliit lang ako. May kotse siguro, mga pipitsugin na kotse, mga mura lang. Ngayon, mamamahali mga SUV, mga gamit nila, bulletproof pa, at may mga escort sila, may mga wangwang. Pagdadaan sa kalsada, wang. Samantala yung mga pobre natin, mga motorista, haharangin. Makakapal nga mukha, di ba? Tapos, hindi ko lang alam kung ano ba to, pwede ba itong ma-audit, mga kababayan ko? Ang pinag-iinitan nyo, si BP Sara na 125 million pesos ng confidential fund. May report naman ng COA dyan. Alam niyo kung tutuusin, gusto ko matuloy ng impeachment para matapos na yan Kasi numbers game nga po yan. Naka-MR pa yung impeachment. Motion for reconsideration. Kung ako talaga, ituloy na yan. Sabagay, baka buboto naman na not guilty. Malas na si BP Sara makasyam o 10. Not guilty siya. Kasi 2/3 nga ng 24, kailangan mga 16 or more. Balik tayo dito kay Magalong, mga kababayan ko. Hindi ko alam, may mga watchdog naman tayo. Minsan kasi may mga watchdog din na mga nababayaran din Ano ba yung bigyan ka ng 10 million Shh, tumahimik ka lang. Di ba? Kaya once and for all, kung sino man magiging presidente, susunod kay Pangulong Marcos. At sana nga si BP Sara, kung ikaw ay maklear na lahat at manalo ka sa 2028 election, audit lahat ng mga departamento. Kese hodang kaibigan mo yan, kese hodang kamang-anak mo. Para once and for all, matigil na itong corruption na ito. Maski sa panahon ng tatay mo, imbestigahan mo rin yan.
Kasi ang kawawa dito, ang taong bayan, mga kababayan ko eh. Yung mga nagbabayad ng buwis na sincere nagbabayad ng buwis, tapos nanakawin lang ng ilang ating mga politiko. Sa Singapore nga, pag nahuli kang magnakaw eh, talagang bibitayin ka eh. Tali, alam niyo na yun kung ano. Sa ibang bansa, sa Middle East, baka puhutan ka pa ng ano eh. Sa China, ganun din. Although may mga ibang bansa talaga na may mga corruption din. Pero dito lang sa bayan natin, ultimo mga mambabatas, mga makakapal ang muka. Sila ang kumakaman ng pera natin. Tapos may utang ang bayan natin, tayo pang magbabayad. Instead na mabayaran ang utang natin, ninanakaw ng ibang mga ating mga opisyal ng gobyerno. Hanggang kailan tayo magtitiis sa mga makakapalang mga kakapalang apog ng mga politiko natin, mga kababayan ko. Sana kung papatawag si Mayor Magalong, sana may kasama kang to collaborate your findings, your statement. Ipatawag mo si Congressman Toby Chanco. Kasi nagsabi na rin si Toby Chanco na yung 777 Pag umaten ka, may 7 million ka, may 7 million again, 7 million again, pero hindi raw in cash, in kind. Ganun din yun, pera din yun, Congressman Chanco. Kaya na lang, kay Mayor Magalong, mga kababayan ko, pagdasal na lang natin na sana magtagumpay siya. At saka yung mga anay dyan, sa mga ibang mga mambabatas natin, hahabulin natin yan. Mga sumisip-sip ng pondo natin. Grabe, may mga bahay sa ibang bansa, etc. Ang mga anak, nag-aaral sa abroad. Sasabihin, mayaman kasi si misis ko eh. Di ba? Huwag nyo kaming linlangin kayo mga kakapalang mukha nyo, mga politiko kayo. Yun lang mga babayan ko, paki-share, paki-like, subscribe lang mga kababayan ko. Pasensya na po doon sa mga hindi ko natatambayan na kung may mga premium kayo. Kasi puputol-putol ang rito, yung wifi dito, internet sa Laguna, mga kababayan ko. Although okay na ngayon, medyo stable na. Yung anak ko nga, lumipat ng ibang bayan eh. Kasi yung bayan ng nanay ng misis ko, dyan sa may bandang bae. Work from home ang anak ko. Yun lang pa mga kababayan ko. Shoutout sa inyong lahat. Kasi kahapon yung iba nakalimutan ko eh. Yung mga magiging na lang dyan. Magiging gurang. Salamat po, ingat. Bye.